nga nanginahanglan, Yes. senior man ka, PWD man ka, tao man kang nagdaot, or burial assistance, na kung may burial sa mga namatian, walay problema na. Kaya Kaning niya magandang mandato na na siya ongoing. Kaning sa social subsidy karon, it is exclusively to address the problem of pandemic. Yes. Kana siya. Okay. So, padayon, please. Sige. Sa ato Dayon, ang kwan. I hope nga nasabtan na pod Sa kaayo ato ang ni. beneficiaries. Sa karon do natay bag-ong issuance sa DSWD. Aghan kay amo lang pong ipasabot no, mangayo gid mi og kanang kasabot ko unsa ka agitated ang atong mga tao karon kasi crisis lagi, no? Kitang tanan man po nag-suffer. Pero Munang, mas murag kuan ra ta kay ba kay marag sirti ra ta gamay tuloy sa Dios kay dili wala ta natulong ni ana pod nga mga problema. Nga inana ka serious po kayo mga yes, compared sa ubang mga syudad, probinsya nga greatly hit, gitawag sila greatly hit. Red gid ilahan dito, red flag gid sila. So, amo lang pong gipanawagan o gihangyo nga kung usay dunay mga kuan bitaw ma'am, constant kaayo ang di man po kami og changes, but constant kayong enhancement sa mga guidelines and policies. Muna in town, ako yung gi-acknowledge ang atong mga local social welfare officers, ang atong mga MSWDO, o city social welfare nga, moog yung nagdut-dut dito sa LGU. Now, balik sa imong giingon nga naman dili DSWD lang ang mag-administer sa SAC. Now, muna to ang premise ganiha nga, remember that social amelioration program is a joint, there is a joint memorandum circular nga mandato aning mga ahensya nga magtinabangay sa paghatag aning social amelioration program. Now, sa guideline, Ma'am Edith, yes, tinuod ang funding dito gihatag sa DSWD ang funding. So ang funding anak gikan sa national government, no? Sa national agency, central office, DSWD. Gi-download dito sa regional office kung pila ang target. Now, ang target beneficiary, Ma'am Edith, based on the kaning gihatag nila nga criteria, kung kanang informal workers and vulnerable sector, gikan sa Manila, gikan sa central office. Ano sa na siya nga survey, census? Whether we like it or not, ang ginabasihan gud ang available data according no sa ato ang ahensya is ang 2015 survey. Mao gani na siya nga duna poy sa paghatag og sa pag-reproduce sa SAC, doon na ra po'y gihatag og 10% buffer. Kay in kasog nitubo-tubo na po ang nitubo yun kay 2015, 5 years ago. Or Ma'am Edith, or it could be nga agkatong sa 2015 nga na-identify nga poor, wala na sila karon na poor. Nahuas na. So pero na sila mahatagan. Knowing sa ato population nga nagsaka, murag mas daghan dagoy ang napuno kaysa na didak. Mas I don't know, no? Mulagi unta, manta. Mo biya sa among. So karon wala man namo gihatag tanan sa barangay ang trabaho. In fact, unang-una ang DSWD nagtrabaho tungod kay ang among mga pantawid beneficiaries kami na ang galihok ana. Wala na naabot sa barangay. Okay, captured naman guna siya namong nga grupo. Kay diba kung mangyuntag kinsa ang mga beneficiary aning social amelioration fund, number 1 man sila sa lista. Pero wala may apil ang pantawid ana, di ba? Sa social amelioration program. Apil sila, Ma'am Edith. Unsaon na lang kag di sila maapil nga sila man ang poorest of the poor. Dili kanang sa budget karon sa amelioration program. Kana nga tong dapat sabton. Kay daghan magyapon mo claim ana nga i-apil. Ang naaman sila sa regular program. Apil sila, ma'am, sa social amelioration program, but on top ang ilang madawat. Meaning 5,000 pa nang i-explain mo na ni Ma'am Cleofe, no? Di ko kayo ka spell out kay di man ko sa Pantawid good na assign. Pero meaning kung si Pantawid makadawat karong April og 1/6 base sa iyang grant sa Pantawid kay para health niya og sa bugas kay wa may eskwela ron. Dugangan na lang to sa social amelioration para mahimong 5 kuridas gyapon walay na alkanse ani ang panahona. Di ba? Gani nanawagan to siya nga naghangyo siya sa mga Pantawid nga dili kuno ipamalit og mga planggana, mga balde, mga cellphone. Amo lang po gihangyo sa ato mga Pantawid worker, Pantawid beneficiaries, Ma'am Edith. Amo nang ipaabot gyud kung kinsay naminaw karon. Kung naanata nabilong sa Pantawid program, ayaw na in town pag sinamok. Lagi. Naka na bitaw maghimog laing pamilya kay aron dili na pud karon lang gyud makadawat kay
remember that we are targeting sa pantawid ang household. Oo. Oo. So, kung naa ka diha na bilong nga household, ayaw na in taon. Kay naa pa puy uban nga nanginahanglan. Yes. So, mo na ang karon nga gitagaan og social emulation card, katong dili gyud pantawid. Oo. Nga dili IP pantawid, Oo. IPs pantawid, Oo. dili pod regular conditional cash transferred beneficiary. Kay duha Okay. man ka kategory, Yes, RCCT og MCCT. Okay. So, wala na sila appeal sa card. Okay, wala sila appeal sa card. Oh, Okay. mo nang karon sa level dito sa munisipyo, kay di usahay po tao lamang gud pud tapod, baka na naliban gid pud tong mga nag-administer dito sa barangay nga bisag pantawid na nahatagan niya kani pong pantawid pud mo take advantage, apirma po dito sa kwan. So gibangga na karon sa mo nang gitawag og cross matching. Oh, yes. Pag abot sa LG dito sa MSWD office, ang among mga pantawid worker mo tabang, among DSWD worker tabang ni LGU, kinsa man tuoy bangga diri sa among data, ay kani pantawid ni Ires. Okay. Mo nang naningkamot kita kay nga malimpyo. Kay mahimo man to silang ineligible, no? Or double entry, duplication. Duplication. So, dayon na may nangutana nako kay per household, no. Supposing that household na siya pensioner, di po dako kayang pension kay kamay ra po siya og ranggo sa nagtrabaho pa siya. So pero puro sila senior citizen. Dayon gaipon man niya ang iyang anak nga single parent nga duha ka buok ang anak. Unsa to ba? Maka-avail ba siya kanang Duha single sila parent? Duha ka senior citizen, ang usa ka senior citizen ana na siya pension nga gamay ra pod. Dayon ang iyang anak single parent nga naay duha ka buok anak naa nag-ipon sila ka extended family magud-tagod. So maka-avail ba tong single parent? I-assess gyud maayo. Kay kung ipon ra sila sa usa ka pamilya, Yes. isa ra silag budget, isa ra silag income. Nagsalig si solo parent dito sa iyang papa sa pension. Sa iyang papa's pension. Pero or naitrabaho, nara po'y pangitaan ang solo parent. Wala man. As in totally wala siya. Wala man siya gyud. Kung belong sila sa one family, ma'am. Kay di man siya makalain kay wa mo siya balay, wa siya kuan gibiyan sa mayang bana, ana ba? Dependent siya sa iyang parents sa family. Appeal man siya sa family, ma'am. We are kasi targeting a family. We're not targeting per individual. Okay. Pero dili ko maingon nga dili siya pero mo ganang giingon sa regional office ang pagpa-priority ba nato ba, no? Kasi na ay limited ramanggod ang nahatag ba based sa data sa national. Although gusto natong i-appeal ang tanan. Pero ang paglantaw karon per pamilya gyud. Okay. So palihog lang kato naminaw karon nga nagpangutana nato ana sa text, no. Naton ta natubag imong pangutana, no. So magampo na ta na kay lain, man gyud ang pensioner. Des duha pa gyud sila ka pensioner. Dili usara. 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 Duha sila ka senior citizen sa usa ka household. Sa guideline mo lagi. So katong na og ato nang ikuan. Mo gani. So katong tuang nakapangutana nato ana, palihog lang, no, natubag na imong pangutana, no. So, naipangutana diri gikan ni Julius Salagaria. So far, how many are the expected beneficiaries of social amelioration program in Zamboanga del Norte? What could be the possible problems that they are facing, and what does the SWD seek from the LGU, the public, etc.? Sige. Sa ko nang giingon, siguro na-explain pod ni Ma'am Cleofe last time nga dunay mga enhancements sa data nato, no, Ma'am Edith, which will eventually affect the amount pod, no, to be given, to be downloaded sa atong probinsya. Okay. I know na ay bag-ong matrix karon gipadala, wa lang ginako na open akong email gabi kay nadabag daw na gyud ang connection. Pero so far sa general idea lang katong first nga gihatag nato nga matrix parameters for the budget. Ako lang i-base dito sa parameter for the budget proposal. Kasi ang proseso ani ang national magbaba gyud og pilay target household per household based dito sa ilang data sa taas. Then kuan na din na siya i-less dayon ang pantawid beneficiary sa probinsya. I'm talking of the province. Yes. So, sa Kaghana akong data nakadawat? lang 100 ha, pero Sir Julius, baka naanay gamay na kuan ani kay sa una man gong data nga gihatag, ang gi-appeal pananglitan. Mo-affect kasi sa total amount. Ang pantawid, ang sample sa pantawid, ang gi-appeal ra permiro nga gi-target katong active. Yes. Oo, katong active ra jud ba nga nag-comply gyud, then nasa master list. Then karon pagkasunod,
kuan na pud sa national nga ay i-appeal na lang tong katong para graduate na bitaw unta nga Oh. wala na unta sila appeal kay ni graduate na pero wa pa natangtang sa list kaya mo na dali-dali malawala sa data Oo. ipa-appeal na pod og katong even katong permiro giingnan nga og walay cash card dili unta i-appeal Oo. pero karon gipa-appeal na pod so medyo na ay mga kuan ba, Changes. running data Oo. bitaw pero rest assured dili para sa kadautan Yes. kundi para kasi everything is in a rush. I hope nga makasabot ra pod ang mga katawhan nga every now and then nag-enhance gyud sa mga guidelines, sa mga even sa data tungod naiwan nga ang wala na appeal sa permiro na appeal na pod karon ingon ana pagkagilantaw man gyud oo di man gud lalim gyud maglantaw gud pod Yes. sa unsay angayan sa kinatibuk-an. So far Ma'am Edith pero ako ra kang teksan sa pinaka-final ha kay murag sa kanra ba ni nga parameter for the budget proposal for sub-region 9 sa norte is ang pinaka total informal and poor non-poor for the whole del norte is 229,036 kaning ako ang katong last data nga ako nakuan ha kung naamang gani dugang ani na nalay mga ginagmay 229 informal and poor near poor mo na siya katong cover unta nato 229,036 36 okay families less number of pantawid which is 107,461 tibuok province ni ma'am ha akong gihawiran dire tibuok province pantawid so nanalay mahabilin nga sa mani number of families for proposal 121,576 nga para na ay funding 121,000 pero Ma'am Edith ha running data ni ha baka na ay mga nadugang ani ana kay ato lang gabi pa manggod gibaba ang latest matrix so wala na ako dyan na abrain mo gina akong na bag down ang internet so amount to be indicated in the project proposal meaning mo na i-divide sa mga LGUs na dayon naa na po'y nahatag ana nga pila per LGU katawo ka families dayon mo to ilang himuan times 10,000 kay duha ka buwan man ni siya nga subsidy for April and May opo dayon mo na din to'y a total amount no nadaghan lagi kong nadungog nga mga komentaryo nga ako no kanang mga maaypog mat bitaw kita lagi kami social worker di man gud mi maayo og mat sila dito sa taas mga DBM mga unsa na diha kanang mga department of whatever dito sa taas sila ginay gakwintang tanan inigabot diri kung pilay figure amo ra ginang trabahoon mo nang in town ayog awaya in town ninyo ang mga social worker nga naning kamot ra gid pud in town kaayo diri sa field og legwork wa na gani halos panihapon og pamahaw kasto figure dili manggod kami ang naghatag sa aniniya og pilay among ihatag sa among kanang among trabahoon oo so for Sambuca del Norte sama ni pagbasa ni mga figura pagkadaghan man ni ani 1 billion man dagway nino 1,215,760,000 mahulog o ikaw tan-aw Ma'am Edith murag mao gyud kay mga bright kay tag matra ba jud sila 1,215,000,000 million and then 760,000 sige then 00 then 0.00 so abot gyud billion kay pesos ni ha opo okay mao na dai ni siya sa Sambuca del Norte ne ang breakdowns kada Sambuca del Norte ne opo oo del Norte pila man ni kabog ato as of second week basta last week oo pero kung naay mga I know na ay mga ani mga na change pero gamay ra gyud siguro gamay ra kay base man ni sa proposal ang uban ani in fact napadala na ang mga proposals ani ma'am sa mga LGU mo na ilang himuag proposal dayon as to breakdown per LGU so gustuhon man sa ako pong in fairness po sa atong local government in town gustuhon man nilang i-appeal tanan pero naaman sila budget allocation so didto ra pud sila in town magbase now balik ta sa issue nga no ang barangay ang magkuandili ang DSWD dili gid pod in town kaya sa DSWD tanan sa pinaspasay nga og usa ka tuig no ning programa amo ning humnon ang manpower oo
So, diri pod sa Joint Memorandum Circular, ma'am, o sa MC9, latest MC na mo, in family profiling of beneficiaries of emergency subsidy program, nakabutang gid diri. Registration, enrollment in the SAC, and the generation of list of eligible beneficiaries shall be done. Una, the identified personnel of the LGU will conduct a house-to-house distribution of the simplified SAC forms to be manually accomplished by the head of the family. SAC forms shall be given to non-pantawid, of course. The existing comprehensive form shall likewise be distributed to be used as a verification and monitoring tool for the subsequent payouts. Number 2, should there be multiple families in a single house or residence, each head of the family shall execute his or her own SAC form for his or her family. Letter C, the barangay personnel, together with a validation team from any of the representative of the LGU, city ba, province ba, or municipio, the DSWD, the ILG, PNP, or AFI shall collect the accomplished SAC forms and verify the details on the spot to determine the eligibility. Kuha siya kanang sa pag-collect na. So sa karon dito sa level sa LGU, napo ni sila natay regional validating team, napo validating team sa local level. So manang dito sa MSWDO, si PNP nagtabang, kita nimo sa mga picture, ang mga tanod, ang mga PNP nag-assist gyud sa atong mga social workers, sa atong mga barangay workers sa pag-administer sa SAC, no? Mao nang strong ang atong engagement dapat sa DILG. Kasi even sa previous MCs, ma'am, sa Joint Memorandum Circular number 1 o sa MC4 issuance of the SWD, naka-spell out dito nga it's the barangay who will be the kanamurag nag-spearhead sa pag-distribute. Why, ma'am? Unang-una, sila baya jud ang nakaila sa ilang katig barangay. Round the clock ba na silang gatuyok-tuyok anang ilang barangay. Kabalo na ba sila pila ka buok tao anang ilang barangay, pila ka pamilya, unsay kasagarang trabaho anang ilang mga tao diha. Ug ingon pa tong usa ka barangay captain during the orientation namo Res Dipolog barangay captains last the other week, ingon siya, dili man gud unta ta maglisod ani kung updated ning atong profile sa barangay. Kay kaila natag kinsay mga panday, kaila natag kinsay mga ingon ani ang trabaho pero wala man na update. Ingko tinawad po. Sila po nag-ingon kay kung naa lang gyud ta ani klaro nga data, dali naman kay na ikuan nga kani sila dili ma-qualify kani mo ani mga naa diri sa MC, mo ani diri sa guideline. So mo na siya ang dakong hagit. Dili pod namo ingon nga ginahatag ra sa barangay. In fact, some LGUs as the assistance of the teachers nato sa DepEd, mga volunteer teachers, volunteer, mga daycare workers, mga tanan gimobilize. Dili gid na siya makuan ba kanang proper yun yung identification nga ang beneficiary tinon nga beneficiary fill up pod ma'am pointed yun labi na pag-fill up. May question si Julius. Have there been instances in other areas of SAC cards being fake or Xerox ba? What is the internal control adopted by DSWD to mitigate malpractices by rude tikis? Kada SAC form, ma'am, nga gihatag sa LGU, per munisipyo, controlled na siya by a specific barcode, specific number, nasa number, barcode. So, meaning to say, from the regional office, nahibalaan na siya dito sa regional level, sa usa ka munisipyo, example lang, kay di man ko kay Mantigo aning sa IT pod. Example, for Katipunan, ang inyong barcode starts with 001 to 002,000 mo na inyo ha. So si MSWDO karon, after sa orientation sa DSWD, mag-meeting sila ni Mayor, meeting sa mga barangay kapitan, isa mga opisyalis nga ma-involved. Okay, mag-identify sila karon kinsang barangaya o pila kabuok sa aning barangaya. Now, gipangutanan nila nga naman gid dito ang mag-identify sila. Nabiya tay planning officer diha sa LGU, nabiya ta diha si MSWDO. Sila nakabalog kinsay pinakadaghang poor aning mga barangaya, kinsa tong gamay-gamay lang nga mga household anang barangaya, mo nang distribution gihatag namo dito sa ilaha because sila ang nakaila. And then when it comes to magpiki-piki og kuan,
porma, magsirok-sirok, na pag-iuban ko no, nagpa-fill up, ban paper ha. Bad paper. Luoy na blanco. kayo, mo na Oo. lang ko, luoy lang jud mo kayo, gahago-hago lang yun. Lucky. Why? Because si MSWDO has the control of the number. Sa siya, kap, kaniimo ha, sa 001 to 200 mo na imo. Na kung magsirok si Kapitan og 400, problema na ni Kapitan asa ni Correct. bayad Oo. atong 200. Oo. Nga ang iyang controlled number, na may controlled number, dili gyud mapiki. Hindi po basta-basta si Kapitan nakabuot. Dili pod ma'am, kay Okay. gihatag Wala naman na. po na niyang allocation. Muna to assurance sa Opo. mga naminaw. But as to Oo. identification, Oo. dito mo spearhead Yes. na gid si Kap kasi Oo. kailaman siya sa iyang mga Pero tao. pero grupo man po na sila Grupo nga man ma-identify. pod Di man si Opo, di man wala personal gyud. ra si Kapitan na magbuot Dili kay man ma-identify pod. uban. Siya lang ang murag Oo. mo spearhead dito. Oo, Kaya man so- to mga constituents. Yes. So sa atong But mga guided with the Mm. guidelines still. sa atong mga katauhan palihog lang di lang ta maguna-una og dautan kanunay no. Mao Tagaan na pod. to benefit of the doubt no. Yes. Ang atong mga Oo, lidires yes. kay naghago gud po na sila para sa Naman po tanan. sila basihanan Yes, sa pag-identify. Tax, excuse me. 4654 dire. Atong number. Manawag si Engineer Manuel kay yang driver na kuan. So manawag siya karon para makaparticipate siya sa program. In the meantime, while waiting for Engineer Manuel, na gusto mo participate sa atong discussion sa DSWD? Isa lang, palihog. Oo. While waiting for the call of Engineer Manuel sa JSIS, sunod lang na to, kadyot lang para sa iyang question. Kinsa na siya, di kayo ko ka ila. Okay. Nakay pangutana, palihog lang imong ngalan, dayon unsa imong ipangutana sa ato ang bisita sa DSWD. Diri lang ka. Oo. Dayon, pag human, pwede na dayon ka maka-exit kay haron maabot po lain ng bisita. Palihog, state your, okay na na. State your name, unsa imo ang Akong ngalan, taga Barangay Barako, Willard Liar. Dayon, usa ko sa kwan kay kaning COVID, daghan man nakuanan eh. Muna ako lang ipangutana sa atong angkor dire, ug unsa doy kwan pagproseso sa SAF kaning Social Amelioration Fund. Muna kay ang kwan ko dito sa Bara, namo, sa barangay, balibaran man ko sa Kapitan God. Dili ko angay kay ang akong pamilya to sindangan. Dayon ni ako diri sa Bara. Doon dili ko angay makadawat diri kay ato ra sindangan. Okay. Kaya kung gusto po nga makuan ako pero kuan po ako. Pero yung residency diri ra sa Bara, wala ka Bara. kapuyo sindangan. Imong Oo. pamilya to sindangan. Okay, ato lang po dito nga akong anak na kuan kaniyong tawag og kaning sa negosyo ba kaning sa kuan ba kaning kuan bitaw kaning computeran. Dayon akong asawa mo kuan dito silbing kaning Na open ra gihapon na ron or close Wala, na dito sila sindangan. doon kay Okay. agi sa At atong studio. ipatubag ni Ma'am Oo. Eva Avila ang imo ang pangutana, imong concern. Trabaho sa Cebu, Mm. wa po trabaho kay dili ka kad na lockdown lagi dili Ah. ka adto. Munay ako na porsigir kog kuan kay so may mahimo na mo nga wa na di kuan. Munay istorya ko ani kay ako pugog usap ka kuan ninyo mamo sa kuano. Munay unsa pag proseso nga Or qualified ba ka in the first place? Okay. kaya ako sampo ko ka senior po. Mm. Pero at least nga ma-qualify na po ko sa kwan sa Social Amelioration Fund. Muna ako no, muna akong pangutana ro mamo. Yeah, okay. Specific ang iyang pangutana, Ma'am Eva, no? Although ato ning gi-discuss ganina, pero specific yung pangutana siyang personal nga kahimtang. So si Ma'am Eva Avila na ang makatubag. Mo bi ning paghatag og social amelioration card house to house ni siya, sir. Kay lantawon pa didto sa inyong panimuyo, sa inyong panimalay, i-profile mo. Now karon kung imo kong patubagon diretso, interviewhan pag yung kanakog maayo. Then sige. udi So, wala wala tay pag yung, time, ano? wala pag yung ko dito sa inyong balay, mo nang Mm. maglisod ko. Mo gani nang gihatag namo ang unta ang kanibang responsibilidad sa barangay kay sila'y naa dito. So May ako- kung muadto pag yung ko ni kapitan, unsay rason niya nga magistorya sa pod mi. Kay Oo. kung ikaw ra akong paminawon, Yes. moingon jud kag qualified. Oo. Pero kabalo man gud ko nga ang mga kapitan tanan sa Dipolog na orient namo, gi-orient namo sa palisag kani. Og
kinsay Sa guidelines. maka-appeal, kinsay dili. Now dili ko maingon pod nga dili ka qualified. Oo. Pero doon na siguro rason si kapitan ngano nga niingon siya nga, sir, dili man ka kwalipikado. Kay tinuod doon na gyoy set criteria. Now I don't know if we don't have the luxury of time para mag-interview hanay ta sa Sa background inyo ng mo sa balay iyong kay family. wala Mao tay na panahon siya. diri sa atong programa. Pero atong ipa-validate na lang na siya, sir, sa atong worker, paduan ka dito kung makover ba ka sa kuan. Kay kung senior citizen, ikaw ang head of the family, ikay nangita or nagdependent po ka sa imong mga kita sa imong anak. Depende po ko sa kitas kung nga bata na ako. Okay, Kaya naman that's ko trabaho. one. Yes, that's one. Mm. So diha sa Dipolog nag-unsa man ka diha kisa may kaugaling sa kauban nimo? Kanang balay ang ipuyan nun, ma'am. Balay na sa kong amahan, silbing inherited ba na namo ba? So inmo gidang panimalay diha panimuyo. O kitabo lang. Kisa may kuyog nimo dihang nagpuyo. Nakana daghan man Oo. kitang Lagi. interview. Sige, Wala lagi gyud lang, tay. ma'am. Sorry ha. Oo. Mukat off di ko nimo naka-standby karon ato ang manager sa GSIS, no? So off the air na lang mo later after the program na lang duha mag-istorya. Kay naka-standby karon ato ang manager sa GSIS si Engineer Leoncito Manuel. Wala to lang nimo siya sa gawas para personal mo off the air, okay? Sige, thank you, ma'am. Sir Manuel, good morning and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Sa gawas na lang siya Good morning, lahat, Ma'am sir. Edith. Oo, sorry, pasensya muna. I was not able to make it to the station this morning. Pero naningkamot gyud unta ko na mag-adto kaya lang tumatanda na tayo kaya eto. Anyway, Ma'am Edith, ako ay bumabati sa lahat ng ating mga GSIS members and pensioners all over Zamboanga del Norte at ating mga members din ng cities of the Pitan and Dipolog, no, who are listening right now. Yes, sir. Okay. Ang GSIS po natin ay may mga magagandang programa in support, no, to the call of the President doon sa Bayanihan, no, Act. So but before that, let me start kung anong nangyari sa GSIS over the last few weeks, no. Yes, sir. Last March 18, GSIS had to close office to the public because of the call of the government to take measures, directing all government measures to prevent the spread of the coronavirus. No? This was done after na ma-declare ni President Duterte ng under state of calamity ang buong the whole country and even lockdown doon sa Luzon. So but to ensure ng ating mga pensioners will get to enjoy, no, to receive their pension on time, to continuously receive their pension on time, our top management has directed some employees to work from home. So after that nga, we have started to accept loan and claims applications online. So ginagawa namin yan until today. Okay. Now, as far as yung sa APIR, which is a requirement dun sa mga pensioners natin to get to enjoy or to receive their pensions continuously, for those whose birth months fall on March and April, we are temporarily waiving yung requirement for them to renew their active status with us, no? But for those whose status were suspended even before the lockdown, kunyari ang birthday nila falls on January or February at hindi nila nagawang i-renew yung active status nila at ito ay kasalukuyang suspended, all they have to do is to write us, no, to email us and then we will be asking for mga proofs that they are still alive and kicking para patuloy na matatanggap nila yung pension nila, no? Sir, excuse me. Pwede na siguro sila mo-submit o kanang picture nga with the present news pwede item po. dated Background yung TV, newspaper or TV nga ang date ng particular current date, pwede po. current date. And even wala man ta karon newspaper, no, kay wala may flight. So news lang sa TV makita lang namin. Pwede na yun. That will be our basis na para i-lift yung suspension. And then, doon sa mga sa GFAL natin, we have suspended also the processing and acceptance of GFAL applications for 2 months.
So, i-continue namin tatanggapin yung mga GPAL applications on May 15. And because of the 2-month suspension, we have also extended the program until September 30 this year. Okay. Okay. Sir, before you proceed, no, atulay pa ba sa tong mga listeners karon ha sa mga viewers nga dili nato personal nga gikauban sa tong studio diri si Sir Leoncito Manuel sa atong GSIS tungod kay dunay gamay siyang problema no sa iyang sakinan. So anyway, live phone patch man ta sa ato ang atong communication open raman no. So nakaron on air live phone patch ang ato ang branch manager sa GSIS Dipolog si Engineer Leoncito Manuel. Katong to ang naminaw karon nga nagatang niya palihog text lang mo sa inyong questions diri nako para ma-relay nato niya no ang inyong mga pangutana. In the meantime, ay ako mangutana sa ako pong nang gi-text mo diri nako gasumbagay nga text diri para nimo sir. Dunay pangutana ang atong bisita gikan sa DSWD si Ma'am Eva Avila, please. Good morning, Good Ma'am morning, Eva. sir. Good morning, Doon na lang Ma'am Eva. meron lang po nagpapaabot ng kanyang question Sige. regarding status replacement of lost ID of a senior citizen that cannot withdraw pension at Union Bank in Pagadian because of the lockdown. 2 months na pong hindi nakaka-withdraw. Now, I think GSIS Dipolog advised that new ID be given sa December 2020 pa po ba? Pwede ba po bang ma-request na ma-release na daw po yung ID nila? Kasi po, ano ba ang preferred bank ni Sir Pensioner? Gusto pa rin niya doon pa rin sa Union Bank Pagadian or Land Bank of the kasi Philippines mas diri sa maganda Dipolog? sana kung land Dito bank na. na po siya kasi Yeah. mas malapit sa atin. Okay. Kung land bank po, ang ating home office or central office ng land bank has committed to replace mga lost ID Opo. between 2 to 3 weeks from the date they have requested Dito na for sa the atin yan. replacement. We strongly recommend na dito na lang po para mas malapit sa atin. And Thank we you, have sir. many land bank branches already. I mean, this year parang 2 or 3 branches ng land bank ang nagbukas. Okay. So, Salamat kindly po. advise na lang po si Sir. Opo, salamat sir. Okay, sir. Question coming from Julius Salaveria, atong panelist sa Kapiyan sa Dipolog from Suki, DTI. Sir Yes, okay. Julius. Nimo ha. Good morning, Minaw Sir ron, Julius. yes. Abi niya personal magkakaroon. Siya. Clarification about the 3-month loan moratorium. Are you sure that the program in the EGSIS mo application are already adjusted now? It appears that kung mag-inquire sa loan status, nag-arrears na pod ang policyholders nga prompt manunta nag-amortize ang employer agency. Siguro sa ilan ng kabahin. Okay. But before I will answer that, let me finish muna yung mga nangyari. In Okay, chronological, yes, sir. ano ko muna. Okay. So Go after ahead. that, no, ang ating original na closure of the office was sana, I mean, the lockdown of offices, magtatapos na sana last April 12, no? Okay. But because nag-extend man Nag-extend. ng lockdown si President Duterte, we also did the same. So we are set to we were set to open on May 4 kung walang Extension. extension ng ating lockdown. So on April 1, no, following yung nangyari, on April 1, our top management granted yung emergency loan for 3 months yan. I mean, the period of availment is for 3 months beginning last April 13 at magtatapos ito ngayong July 12. Okay. So marami talaga ang nagtanong kasi marami nga ang hindi nakapag-avail because of the usual reason of the denial is yung premium arrearages. So but before I'm going to discuss about that particular condition to entitlement, let me just also share with them the other eligibility requirements which are as follows. No, dapat kasi po at the time that they will apply, dapat meron silang e-card or UMID card as we call now. No? And then second is dapat ito ang bago. We now require non-pendency of case. No, unlike before, we do not require yung itong particular na requirement, but now dapat yung mag-apply has no pending administrative or criminal case. And then third, ito yung capacity to pay.
Okay. Now, we require we also, apply yung GAA na minimum requirement of 5,000. So Mm. after the deduction of the 655 pesos and 56 pesos, which is the monthly amortization of our emergency loan, payable in 3 years at 6% per annum, dapat hindi bababa ng 5,000 yung minimum take home, o yung take home pay nila. Okay. Number 4, meron dapat wala silang loan accounts in default. Loan accounts in default refers to those loans which have been remiss in the payments for more than 6 months already. Mm. So katong mga naay loans na walay bayad-bayad, para for them to enjoy or to avail of the emergency loan, we suggest na i-renew and then balikon nila para makapag-avail nitong emergency loan, which will be available until July 12 pa this year. 3 months manggod ni siya. And then finally, ito na yung the member should have no premium arrearages for the last 6 months. Now, ang reckoning of the 6 months is from September 2019 until the lockdown of February, until February 2020. So, hindi na namin kinoconsider yung March. Now, kadalasan, the reason why the loans are being denied is kasi ang ibig sabihin ng premium arrearages ay non-payment or underpayment. Okay. So, kahit po kulang tayo ng piso sa binabayaran nating premium based doon sa na-declare natin na salary, hindi po siya magpo-proceed. So in most cases, kasi po nag-increase, salary increase nationwide din tayo doon sa SSL4 this January and February, hindi kaagad na i-remit sa amin yung differentials, premium differentials. Yes. So pwede nila i-remit yan when the office opens next month and give us mga 2 to 3 days para mai-process namin yung bayad and they can apply for the emergency loan. Sa ngayon, yun talaga ang nakikita ko. Sir, question, sir. Yes. Tungkol dyan, Yes. so hindi sila pwede maka-avail sa emergency now. loan for now For now. kasi yung mga remittances nila hindi na-remit. Yes Yun po, ba hindi yun? pa nai-remit yung premium differentials. Okay. Premium differentials. But for those agencies who are remitting online, kasi meron tayong yung mga nakapag-enroll na sa We Access na facility ng Land Bank, they can remit to us online para maka-avail, no? For example, sir, sa Provincial Government of Zamboanga del Norte, dyan sa Capitol, yung mga remittances nila pinakuha sa mga empleyado para daw magamit nila. So, what will happen to it? Okay. Doon naman tayo sa moratorium, no? Tapos na ba tayo sa emergency loan, no? Okay. For the emergency loan, ulitin ko lang po kasi importante din, ang ating emergency loan is also being offered to our pensioners. Pero in contrast, I mean in ano dun sa mga active members, the pensioners can only apply online. Through online lang ang available option nila. Unlike dun sa mga active members, they can apply through the kiosk, which we have 13. Actually, we have 13 kiosks deployed in strategic areas within the Norte and the 5 cities, Misamis Occidental and 5 cities. And they can also apply via online. Just visit our website www.gsis.gov.ph. Nakalagay doon, nakasaad doon yung step-by-step procedure for our pensioner, for our emergency loan. Yes, sir. Doon na naka-avail aning emergency loan? Meron na po. Okay. Meron na po. Now, okay, that's for our emergency loan, no? Now, on April 3, that was the grant of emergency loan was approved by our Board of Trustees, but our top management on April 1. And 2 days later, in-approve naman ng ating Board of Trustees ang itong loans moratorium program. Ito ay moratorium on all eligible loan borrowers. For 3 months po sila. So, for the month of March, April, and May, hindi po kami maniningil. But afterwards, effective June, kami po without notice, kami po ay maniningil na
sa ating mga members and pensioners. Kasi Sir, kasama din yung ang mga pagsingil ninyo, sir, walang sa moratorium, wala yung interest penalty? wala po, wala. Okay. Free talaga from Pero all ano, charges. is it staggered ang payment or yung talagang 2 buwan talaga ang kukunin Now, ninyo opo. kagad? Meron kaming, we have communicated with our AAOs because there are members who would not like to avail of the moratorium. Yes, sir. So we have requested them to submit to us a list para tatanggalin namin sila sa aming system, no? Okay. But for those na hindi na mag-a-avail, they don't have to tell us. Okay. Automatic na po 'yon. Mm. Yun lang ang hindi mag-a-avail na kailangan po na may written notice From the chair. sa amin. Oo, na dapat ito ay hindi mag-a-avail. So we need to be advised and we need the names po. Mm. Now automatic po ito, March, April, and May, hindi po kami maniningil. Kung hindi pa po na-remit sa amin, they can refund it from the respective offices. Now, if they have already remitted to us, we will be refunding to them. We will be conducting a massive refund, no? Kami po ang mag-refund sa kanila because ito po yung ito po yung dapat nilang i-consider po. Itong loans moratorium program natin ay may mga exclusions nito, no? Yung maglo-loan from March 12 until April 13, yun lang po sila ang and other, no? Yun lang other than yung current loans, no? Paying and current which are also qualified. Yung mga qualified din to avail of the moratorium are those loan applications approved from March 12 to April 23rd. Okay. So kung nag-apply tayo ng loan at na-approve April 24 or 25, hindi na po siya kasama sa moratorium. Mm. And the other one is, hindi rin po kasali sa moratorium program natin ay yung mga loan accounts in default. Kung kaya't, we are very careful dun sa pagre-refund ng ating mga loan repayments. Yung mga nagbayad na sa amin, hindi po namin i-refund yung mga bayad ng ating mga account holders na with loan accounts in default. So ang i-refund lang po namin ay yung mga yung with good standing, loan accounts with good standing. Okay. So for now, ang alam ko, it's only Labason Water District who has remitted their monthly loan repayments to us, and the other agencies parang hindi nila na-remit sa amin. Okay. Ang DepEd I understand is nadidakan na sila from their payroll pero hindi pa po na-refund sa amin. Okay. So I think meron din silang special schedule. Pero ang ano namin is because of the moratorium, pwede nila i-refund from the respective Sir, agencies. In cases like that, sa DepEd na hindi na-remit Opo. ng agency, Opo. DepEd to GSIS, is there any penalty? Kasi na-deducted na yun sa salary sa mga teachers and then hindi lang na-remit sa agency to the GSIS. Ang hindi lang natin i-impose ng penalty po ay yung mga current and paying. Pero kung ikaw ay, ang account mo ay is in default, hindi po kayo kasama sa moratorium at you will be subjected to the usual charges ng ating opisina. Okay. So kasama din po na dito yung sa moratorium ang ating mga pensioners. So if you will ang sabi kasi we have paid in advance their monthly pension for the month of April at na-approve lang itong moratorium natin last April 3. So nagbayad kasi kami ng maaga kaya na mapapansin natin na yung mga pensions natin ay may bawas pa. But in May they expect a higher na amount of money credited to their pensions kasi po kasama na doon yung i-refund namin for the month of March and April kasi nga po kasama din ng ating mga pensioners sa moratorium program ng GSIS. Sir, naipapas rin pagutana, sir. Yes, Ang emergency loan dito sa kiosk kanina to daw i-tuslok or mag-online ang application For agi sa COVID? Yes. For members po, meron po tayong dalawang option. They can apply through the kiosk or pwede rin through online. Okay. Ang pag-apply sa online ay gagawin through
o by visiting our website. Kasi doon din ma-download yung application form at after accomplishing the form, doon rin nila ipapadala sa amin. Okay. But for pensioners, ma'am, please help me remind na it's strictly or it's the only mode of application is available to them is through online kasi hindi pa po na-enhance yung system to include them. But as soon as na ma-enhance na po, we will be advising the public or our pensioners accordingly. Okay. Sir, mo break sa tagkadyot kay ato ta sa commercial break, no? Mintras mga people kadihag imo ano. Meron pa rin, kapihan sa meron pa rin Dipolog. tayo isang Yes. ano, mama, yung Yes. magandang balita Yes, sa or calamity tulong loans, sa ating yes. mga At- COVID health workers. Okay. Sige po. Atong ipaungong na siya nga Sige po. pangutana, sir, and you will answer it and you will explain about it after the commercial break, no? So, Yes. hold on to your seat lang dyan sa yung ano kinaroroonan mo dyan sa GSIS office. Punta tayo sa commercial break, no? Yes, Para yes. you can also have the time to drink your hot coffee over Oo, there. Sige, sige. Okay, at so kasi Ma'am Avila dito sa atong DSWD. Okay, yes. Okay, so ato ta pasalamatan nato itong mga sponsors nga may nagdalag kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog. Matag Domingo nga tanan, daghang salamat ngadto kang Vice Governor Senen Alvis Angeles, presiding officer sa Guniang Palaluigan sa Zamboanga del Norte. Atong partner, kanunay, National Grid Corporation of the Philippines, minagi kang Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Specialist sa Iligan City. Tapos, ang NGCP, no, naghatag yung 1 billion peso nga ayuda sa atong national government, no, pinagi sa paghatag sa 500 million worth nga food packs, 500 million worth pod nga mga hospital equipment. That will be distributed all over the country, no? So daghang salamat nga ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines nga dunay dako kang proyekto diri sa ato ang Zamboanga del Norte, ang Mindanao Visayas Interconnection Project nagkantidad og 52 billion pesos, cable terminal station ana may butang sa Barangay Tagulo dako yan sa Lapitan. Daghang salamat ngadto kang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. ug kang Attorney Cynthia D. Alabanza ang spokesperson. Daghang salamat ngadto sa Regional Director nga si Rad Don Sidinho sa Department of Agriculture 9 Zamboanga City, Janus Marketing, na maligya sa mga spare parts inyong mga sakyanan ug motor parts, ubos lang mga presyo na mahimutang sa Quezon Avenue ning dakbayan sa Dipolog. Ipadagyan og idumala ni Janus Yu, ang owner proprietor, matawagan sa telephone number 212-1148. JG&P Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa klase nga fruit seedlings, cucumbers, ubos lang mga presyo. Ang mahimutang sa Barangay Lingasad, lungsod sa Plangco, Zamboanga del Norte, ang branch naa sa Barangay Galas ng Dakbayan sa Dipolog. Congresswoman Glona Labad-Labad, Member House of Representatives, 2nd District, Zamboanga del Norte, thank you so much. Petra Cement Incorporated, pinagi ka Engineer Gilbert Cruz, sa Lower Irasan Ruas, Zamboanga del Norte. Shrine City Food Terminal operated by Kasaba Growers Association of Dapitan City, Kasaba Chips, Banana Crackers, Bonlis, Bangus, o guban pang farm products, ana may utang sa ground floor, City Hall, o dampa sa Dakbayan sa Dapitan, pangita lang si Miss Susan Empinado, ang Livelihood Center in charge. And thank you so much nga to kang Mayor Evan Hope Boyet Olvi sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Guniang Bayan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, nga to kang Roger William King o Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland, na Hotel Camila 1, ato ang official video, pero karong panahon na wala ta didto, nata diri sa ato ang RMN Studio, DXDR. Daghang salamat nga to kang Manager Gold Fabriga. Happy listening and viewing to Engineer Roland Soliva, ang Provincial Advisory Council Chairman sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office, nga gipamunuan ni Colonel Ronald Brunes. To nadiha silang Ma'am Charis Yabo, hello, good morning, og si Sir Jonathan Yabo. President usab si Engineer Roland Soliva sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry. Good morning also nga to ka Ma'am Cecil Soliva. And shout out to Lady Areta Pahinti Tumong sa Toronto, Ontario, Canada, og King RD Pahinti Tumong og Jennifer Andes Tumong sa Doha, Qatar. God bless you all. Okay. So mo ko to'y nagdalag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan. Og daghang salamat sa ato ang Good Samaritans
again atong nahatagan ang ginagmay nga tabang no food packs ang ato mga sikad-sikad drivers, ang ato ang mga street sweepers nga katong nailhan gyud nga poorest of the poor no dayon ug uban pa nga mga needy no. So daghang kay salamat sa ato ang good Samaritans nga naminaw karon, ang uban ato ang na-interview, ang uban ato ang kauban sa buhat. So daghang kay salamat tuna poy tagiya og planta. Salamat kaayo. Ang Ginoo ray magabalos kaninyo. So to God be all the glory. Balik kita sa ato ang discussion sa atong kapihan sa Dipolog. Alas 10:30 na, doon na patay 30 minutos para mahisgutan nato ang ato ang mga daghanan nga mga gusto nga mahibaw-an sa atong mga katawhan. Adunay kalambigitan no aron kita mulambo kitang tanan. So Ma'am Eva og si Engineer Leoncito Manuel nga nakaron nakatambay sa ato ang live phone patch no sa ato ang manager sa GSIS. So unahon nato si Ma'am Eva Avila sa DSWD. Sir Leoncito Manuel, standby lang kadyot ha. No problem. Okay. DSWD, matud pa, kanusa pod or duna bay hinabang ang ato ang middle class, unsaon pod kuno pag-identify ang middle class para makakuha pog hinabang or loan sa ato mga government lending institution para makasurvive ini nga atong gitawag karong COVID-19 situation. Sa atong sagi pakanaog nga mga guidelines ma'am so far murag wala pa man nahisgutan ng middle class, although doon ay mga hisgot-hisgot no doon ay mga gipang-post nga ingon hisgutanay na sa pero dili ko makastorya ana sa karon, pero I think sa ahensya sa DSWD wala man to migipili nga kuan kanang unsa ning kinsa ang maka-avail sa among regular programs, but sa social amelioration program lang doon na lang gid tay specific Yes. nga kinsay maka-avail. Pero sa other programs sa DSWD kato akong gisgutan ganiya kung naa sa crisis si middle class bisan ganig di taas nga class nga mahutda na gyud kay nahurot na kay agi sa crisis kaayo pwede ra man gud ta moduol sa mga ahensya. Kay Okay. naman tay pondo pa pod ana. Okay. Napoy ga text diri nga pwede ba daw ninyo ma-cross-check or ma-verify ang mga listahan nga gipadala sa mga barangay, then how soon kuno para ma-appeal di kuno tungto ang uban nga na left out sa paglista. Okay, salamat kay nahisgutan ang left out. Actually Ma'am Edith, ambot na hisgutan ni Ma'am ninyo last time nga doon na tayo gitawag og families left out. Wala. Sa MC9 doon na siya diri og sa ubang mga bag-o natong mga advisories doon na gitawag og families left out. Kinsa man ni si families left out? Mo lagi na ang atong giingon nga imbis nga kuanta ka nang magbagulbol, imbis mag-away ta, imbis magdinautanay ta, magampo bitaw tag maayo, nagiyahan ang gobyerno paunsa pag-navigate kaning atong krisis karon. Yes. Praise God. So sa permiro wala biya ni nahisgutan, pero karon na anay nahisgutan, although wala ko naghatag og 100% assurance, but I think our national government now, our central office is asking for numbers or data of families left out, defined as kadtong na validate, kadtong na hatagan og SAC, dayon na validate nga qualified unta pero wala na gyud kasigo sa alokasyon sa LGU. Okay. Oo, kay mo lagi na nga ato pud intawon tagaan intawon og pagkonsiderar ang LGU, si mayor, si kapitan, sa MSWDO, dili biya anak nila ginatuyo nga kana ra gyud ang ilang ma-target. Okay. So gitawag na sila families left out, meaning example sa Dipolog na sila 22,000 nga target kana ra gyud ang alokasyon niya. Pag kuan profile na karon hala naabot man sila og pananglitan 26,000 di ay sila, so dunay 4,000 nga left out nga validated, qualified gid unta based sa criteria. So karon gikuha na siya nga number para masiguro no, I cannot speak in behalf sa taas, pero siguro ilang pangitaan siguro pamaagi no through sa mga ahensya nga na involved like BBM o unsaon pod dun sila. So ampo lang jud tag todo-todo. Yes. Oo. So families left out. Yes. There is an assurance from the government kay naman siya kwarta. Ang pangutana, ang immediacy man god, how soon
kay nagsakripisyo man gud na Yes, actually, kuano na hamper man gud tanan. So ang pangutana pod immediacy, how soon? Oo. Yes, in terms of kaning kapaspas sa atong pag-deliver sa serbisyo, mo nang duna na po yung mga enhancement karon ang atong palisiya. Sa unang pronouncement or sa guideline nga gihatag, ang data nga ma-generate after ang SAC ma-encode, isa ka pa sa regional, isa ka pa sa taas sa central para i-validate dito ay paibaba ang master list. Pero sa karon, diri na nato humuon ang final validation sa local, sa LGU level na. With the help, of course, sa regional validating team, to ensure. Even karon hinashasay na gid sila, ma'am. Nagtabang gid ang atong mga DSWD workers nga naka-assign sa atong mga LGU para makuan gitong dili ma-double entry o katong mga ineligible. So, taman sa makaya, gihashasan gid siya. So, karon as to funds, there are already all of the municipalities sa tibuok probinsya na ang cheque. Oo. In fact, diri sa akong area sa 13 munis nako, 7 na ang tuwa na gid nakuha na nila ang cheque na distributed na dito sa beneficiaries. Sa LGU. No. Nahatag na from the regional office, nahatag na ang cheque dito sa LGU. Pero wala pa ma-distributed sa beneficiaries. Gitagad pa man ang master list, ang clean list nila. Kay kamulo pag yun, karon na ginitulog halos sa itong mga LGU. Pag pananlitan, ang LGU nga natagaan na karon sa mga check-in ninyo, 7 kalungsod. I-deposit pa man po na, ma'am. Kay clearing pa man po na siya. Cleared. Okay na. Asa man na, cash na nga madawat sa per household or madto sila og sana financial institution para dito mo claim or mulinya pa sila sa land bank. Okay. So, nindot ng apangutana, ma'am. So, doon na tayo direct cash payout. Ang scheme for kaning atong social emulation is una direct cash payout. So si LGU karon maglantaw na ni karon og ibarangay-barangay murag ako nadunggan ibarangay-barangay or baka i-cluster ka ha. Then and of course to observe strictly social distancing o proper protocol like magmask gid ang tanan nga mokobra. Dayon sa pantawid gas card payment. Oo. Dayon muna kay do naman tay transfer of funds sa atong LGUs. So karon usually diri sa Del Norte transfer of funds sa atong LGU. So meaning na ani LGU karon so after nga malimpyo na to ang lista mag-payroll na dayon sila. So schedule na dayon hopefully first trans ma'am duha ka transes ning paghatag kay duha maguna ka bulan. So si regional office the moment nga maka-submit na sa MOA project proposal o resolution from the Sanggunian, malimpyo na ang documents, mo na tong gihatag na ang cheque. So after ana, first trans, which is the 50% of the total allocation kaysa for April. Bayad si LGU karon for the month of April, paspasan na niya, after ana, pila ka days, 15 days, within 15 days dapat liquidated na niya sa regional office. Para pagka Mayo, kung limpyo na, release na pod for second trans. Okay. Atong papalayon ka Ma'am Eva no. Ato ang pangutanon og balik kay nakatambay karon sa ato ang live phone patch no si Engineer Leoncito Manuel sa GSIS. Sir, ang bag-o karon nga gi-offer sa ato ang GSIS ang financial nga kuan. Di ba ni siya assistance gid no kay loan man. So, calamity loan. Okay, nga ansa ni giatangan ni sa ato mga government workers. Pero katong last week na adto ko sa sa atong sabot nagkuha ko dito kuan man kitong putos wala pa man may nakabutang dito sa gate nga wala pa ma-activate ang GWAPs sa kiosk. At that time kasi hindi pa talaga ready yung system namin but after 2 to 3 days na full na na up na yung system namin at this was disseminated to all our members and pensioners. So how much is the calamity loan and who can avail of the calamity loan? How soon? Okay. As I have mentioned earlier, ang ating emergency loan is open to all or is being offered to all pensioners and members nationwide in the amount of 20,000. The period of availment of our emergency loan is 3 months, starting from April 13 until July 12, 2020. Ang interest is at 6%, payable over a period of 3 years. The monthly amortization is 655 pesos and 56 centavos. Ang processing time natin is 3 to 5 working days.
Mm. 3 to 5 working days. Kasi dadaan pa rin ito sa usual na AAO Mm. for confirmation. Now, ang pinakahuli natin na, although we are still hoping na baka meron pang mga magagandang initiative, no? But the latest benefit that GSIS has given is intended for all our COVID-19 frontliners who are GSIS members. Mm. Now, di po ba, aside from yung mga senior citizen who are high risk, mga immunocompromised, we have also been told, record shows that our medical workers, health workers, are also prone to the virus. Yes, In fact, as of course. March 31, at least 12 doctors already have died in the Yes. Philippines, no? Sadly. Some of these are working in the government hospitals like PGH. Dito sa Zamboanga, meron din isa. Now, these are doctors who are earning much less than those doctors working in the private hospitals. Yes. Kung kaya't ang GSIS ay, because of their bravery, dedication, has given them an additional of 500,000. No? In case na may mangyari sa kanila, from March 12 to December 31, ay magbibigay kami ng additional na 500,000 insurance. Be it due to accident or death because of the virus. No? So, ang covered by this additional of 500,000 insurance are the following. So, kasama na dyan yung mga frontliners under the Department of Health, health Doctors, offices, nurses, hospitals, medical centers. workers, yes. O, naman ta diri sa Zamboanga del Norte, no? Mm. Sa ba ni medical center ba ni siya? Zamboanga del Treatment. Norte Medical Yes. Center. Medical and rehabilitation centers, including LGUs and DOH supervised hospitals who are GSIS members, no? Okay. We refer to frontliners to the following: health workers and employees of these agencies, yung minention ko, including the following: attending physician, medical officers, doctors, nurses, cardiovascular technologies, yung nag-perform og ECG and ultrasounds, rad tech or radiology technologies, yung gumagawa ng x-ray, nagpe-perform ng x-ray, pulmotherapists, ito yung mga nag-a-assist, no, through the respirators, ventilators, medtech, kasama din sila, nursing aid, pharmacist, admin assistants ng hospital, housekeeping, even janitors, security guards, at other health workers, no, doon sa mga na-identify na mga Sir, agencies. is this limited only to the health workers in the government or private hospitals? Mga COVID frontliners ang tawag natin. Yung mga sa checkpoints, men and women in uniform, are they not included in that particular financial assistance? Ang nakalagay talaga dito, healthcare service lang po. Okay. Those who are providing healthcare service or assistance to COVID-19 patients. 500,000 500,000 pesos. health In insurance. addition, Health insurance. Yes, health Okay. insurance. That's not cash money that GSIS will extend to them. Yes. Those who will get to enjoy this, hindi naman get to enjoy, but those who will Yes. be receiving this benefit, yung mga loved ones nila, yung mga legal heirs in case single po yun sila. So, Kung mamatay, ibibigay ito, ang coverage is accidental death and death due to COVID-19. sus, pira buyag simba ko, no? Buyag-buyag lang Lagi, po, no? God forbid. Oh, God forbid. Pero at least meron silang Lagi. additional na Pero 500,000. unsaon man ang money, sir, wala nang Wala patay na yung na. life, no? Yun din lang po. Wala. Okay, so ulitin po natin, no? Meron tayo tatlong programa na i-discuss natin. Unahin natin yung emergency loan, which is open to all GSIS members and pensioners, no? Nationwide po siya. So ang period of availment is from April 12 until April 13 until July 12. At pwede nilang i-apply through kiosk. Meron tayo tatlo dito sa GSIS Dipolog office or apat. We have one at CGO,
Dipolog City, meron din tayo sa PGO, Zamboanga del Norte Provincial Office, meron din tayo sa Dapitan, no? Okay. Meron tayo sa Liloy, meron tayo sa Sindangan, meron tayo sa Siocon. Umaabot po ba tayo sa Siocon? Yes, sir. At saka Meron sa din ating tayo- live, sa ating social media platforms. Okay. In case po hindi po available yung kiosk at the time of your application, pwede po kayo mag-submit through online by visiting our website www.gsis.gov.ph. Okay. And the second program po itong loans moratorium program. So ang eligible dito ay yung mga loans lang na which are current and paying at saka yung mga loans na na-approve from March 12 to April 13 this year. So kapag ka ang loan ninyo ay na-approve after those period or before those period, hindi po kayo kasama. And finally, hindi po kasama sa loans moratorium program yung mga accounts which are considered in default. Yung mga walang bayad for more than 6 months already. Now again, i-remind ko lang po, yung mga nakapag-remit na sa amin, we are going to refund your payments for the period, for the due month, March, April, and May. And then kung na-collect na sa inyo, at hindi nyo man gusto or hindi nyo nais na makasama doon sa moratorium program, pwede nyo po i-refund from your respective agencies. Okay. Kasama din na po yung ating mga pensioners, i-refund namin sa inyo yung mga nadidakan na pension loan payment from March, April, this coming May. Kasama na yung, so medyo malaki-laki ang makukuha nilang pension na this or next month, May. Okay. And then finally, ito na po yung 500,000 additional insurance no sa ating mga COVID-19 workers who are GSIS members. So, na-mention ko na po yung kung sino-sino itong mga health workers na ito. Basta ang keyword or ang ititingnan lang natin, those who are providing healthcare service or assistance to COVID-19 patients, no? Okay. Okay, sir. Thank you, sir, ha? Diyan ka muna, sir, ha? And we are Okay, also here. Diyan ka, nandito kami. Okay, so, merong question dito from, for the DSWD. Kinsa mo audit sa list of names sa mga beneficiaries sa 4Ps o GSAP na by system of counter-checking? Salamat. Ma'am. Doon naman tayo daan nga master list sa atong mga pantawid beneficiaries. Naana gina siya gikan. So i-cross-matching nato na sa mga SAC nga na-administer sa mga barangay. Mo naggitrabaho sa atong mga municipal links, city links karon ongoing. Okay. So rest assured gipaningkamutan gyud to the maximum level nga walay mahimong double, no? Double meaning pantawid na makadawat pa gyud sa SAP. Okay. So kung doon na may mga nailhan diha, please go to your respective LGU sa MSWD office para ma-validate. Okay. Gikan mid-March to now, unsa may inyong assessment sa inyong kaugalingon sa performance nga expect sa inyo? Of course, passing rate yun. Oo. Kanang sa pagpaningkamot, murag ako lang no, beyond question siguro ang DSWD. Oo. Kay bisan pag dili miingnon, Oo, naguna na manan yung midaan trabaho. pag naay kalamidad. Yes. But Prepared kanunay. tungod sa urgency, all our workers now are all on board and full force. Wala na gani mi ang quarantine, ma'am. Lagi. Kami gani ron karon bisag although nag-skeletal pa unta may work from home pero ang amo trabaho naman sa Field field. works, manggod mo. Leg workers manggod mi, ma'am. correct. So rest assured ang ato mga social workers andam og tagana mo serbisyo sa tanang katawhan. Okay. How about this one? Ang mga barangay health workers, pwede ba matagan og additional allowance gikan sa DSWD kay kini man pud sila mo'y nag-assist nagsuroy-suroy sa mga kabarangayan, na-expose man pud sila. Dili man siguro na barangay health workers, ma'am. Mao. Ang siguro ang good news karon kay dunay bag-ong issuance ang atong Department of DILG isip pagtubag sa query sa DSWD as to inclusion of tanod, Oo, yeah.
barangay tanod. daycare worker, Daycare workers. barangay health worker. Kay oh. kuan ra ba na sila in town? Ang ila ding status ana, ang tubag sa DILG, mga murag volunteer man Oh, na sila. correct. Oo. So Wala karon mo na siya appeal na kuan. sila ma'am sa pwedeng mahatagan og sak. Oo. Kung ha, Oo. ang pwede sila ma-count as family nga pwedeng mahatagan, nanay advisor ang DLG. Pero dili pasabot kay basin pog sa sulod sa pamilya ni Tanod na apod siya kuan diha, yes, apod yes, siya separate. regular worker nga sa Oo. mga anak or Separate lang, no? asawa niya, Oo. teacher po di ay. Oo. Pero kung siya mismo ang BHW or kanang Tanod, siya mismo head of the family, then qualify siya nga matagaagsak. So, Additional na siya nga kuan. So karon ko na siya additional 5,000, ha? Mo na siya. Kung ma-identify sila nga qualified. Okay. Nga walay laing membro po sa family nga ma-excluded. So Kay family lagi atong gilantaw ma'am, dili individual. Lagi. So atong iklaro ha sa atong naminaw karong panahon na sa atong kapihan sa Dipolog, palihog lang ha para mawala atong mga duda, atong mga bagutbot kay wala kasabot, karon na atong ta makasabot nga yes, nga excluded katong to ang mga kuan kana na ang naay mga sa pamilya kay kani ma'am edit per household exclusion mo na. kana exclusion from Yes. ESP or social emergency subsidy. The following families shall be excluded from receiving the ESP under these guidelines if any of its members. So 1, elected and appointed government official. May it be permanent, contractual, casual, or coterminous. Okay. Or personnel contracted under MOA, cost of service, JO, and other similar arrangement. In any national government agency. Okay. Government-owned and controlled corporation or GOCC. Okay. Local government unit, Yes. LGUs. Oo. And GOCCs with original charter. Number 2, employees in the private sector or those in the formal economy. Kasi bisa naka-quarantine ta karon kung going man ang ilang mga sweldo Yes. sa atong mga employees in private sector, including those who are okay. And then C, retired individuals who are receiving pension. Oo. D, families with independent financial capacity consistent with the intent of RA yung sa Bayanihan to Heal Act to provide ESP only to low-income families. Mao lagi nang doon ay usa dito, example lang nako nga site ma'am. Doon ay isa niadto sa opisina. Ma'am, gilabyan gyud ko ma'am sa tibuok na mong compound dito. Ako ra joy wala gitagaan og sak. Kung ngano pagay solo kuan man ko ma'am, solo parent. Murag siya ra kuno ang nagkatar siyang anak karon o sa kabuk yang anak. Nga naman jud ay sir, unfair jud ma'am, nga ako ray wala. Kay ngano jud ay sir? Akong partner ma'am to sa Dubai. Okay, uli na sir. To amadas Dubai. Wala man pod na distress iyang wife. So kanang duha ka senior citizen panalitan sila rang duha dan gibilin na sila silang anak wala diha. Haman yang Dili anak. po sila tos gawas, dili po pwede. Independent ma'am, independent Yes, financial okay. capacity. Sabto na lang nato na Okay. siya. Okay, so they text ni Julius no kay happy ta mahuman sa to ang programa. Daghang salamat sa duha ka resource speakers karong adlaw. Regards ni Sir Julius. We salute, sing or even TikTok for you. You are the frontliners of the financially disabled because of the pandemic. God bless you. Salamat no? Sir Julius. So ngayo taog parting words and statements gikan sa ato mo bisita karong buntaga nga nigahin sila og panahon sa ato ang kapihan sa Dipolog para lang jud makahatag og mga kasayuran alang sa kalambuan atong tanan taliwala ini ato karon nga na sinati nga pandemic no nga COVID-19 nga kitang tanan di nakagawas sa ato ang mga tagsa-tagsa ka panimalay. Ang makagawas mga ani limited ra, restricted ra. Pero ang media exempted man basta media related work mo nang kita sa kapihan sa Dipolog na arag yapon matag Domingo nga tanan. So first off, we would like to get the parting words and statements gikan ni Engineer Leoncito Manuel ang ato ang branch manager sa Government Service Insurance System Dipolog branch. Sir. Okay, thank you again. Thank you, Ma'am Edith, for giving me this opportunity to be with you this morning, no? Not physically, not physically. Opo, no? I would like to take also this opportunity to thank my wonderful team, no? Kasi aside from meron kaming mga work from home na employees,
meron din mga brave employees, mga dedicated employees who would come to the office to work on yung mga online applications natin because sabi ko nga to ensure that our pensioners get to receive their pensions on time at saka meron tayong mga online applications andito sila nagtatrabaho. Our work plan, meron kaming work plan in case magre-resume office na tayo next month. We will be depending po sa magiging proclamation ni Pangulong Duterte at saka dito rin sa local natin kung anong sasabihin ng ating gobernador or mayor. Meron kaming mga work plans like we're going to operate on a skeletal force. Okay. Then we're going to continue with the online processing of applications, claims and loans andyan. And then basta we will be available kung hindi man physically, meron tayong through our website. Yes. Now for more regular updates or for regular updates, I'd like to invite our members and pensioners to visit our website www.gsis.gov.ph. Meron din tayong Facebook, GSIS Facebook, official Facebook. Naputol? Naputol? Tawag balik, sir. Tawag balik, sir. Ay, naputol to ano? So, manawag to balik ron si Engineer Leoncito Manuel para siyang parting words. Naputol ang kuan. Wala na? Wala na? Wala na, okay. So, ato na lang si Ma'am Eva Avila sa iyang parting words and statements also. Sige, salamat kay Ma'am DSWD. Edith po sa opportunity nga maghihatag sa DSWD. Amo lang yung ipaabot sa atong tanang mga katawhan nga ang pangayo sa inyong pagsabot o sa kanang peaceful, mag-remain ta nga peaceful o Yes. mohatag sa atong pagsalig unang-una sa Dios nga makagahagahom sa tanan o of course sa gobyerno nga naglantaw ra gyud unsay kaayuhan nato kung doon na may kakulangon mangayo mig dispensa kay dili ninyo kontra ang DSWD Yes. gikan sa ug sila pa from womb to tomb Mm. naa ang ahensya aron maningkamot no kung doon naman mga lapses amo lang nang ipangayo og dispensa ug atong istoryahan og sakto. Dili Yes. nato i-ignite ang community nga magkagubot na hinuon kay di jud Mm. makatabang sa atong sitwasyon karon. Sa katapusan ng edit ako lang hatag ni I would like to declare blessing sa tibuok community sa probinsya sa Zamboanga del Norte sa Mm. word sa Psalms 121 nag-ingon I will lift up my eyes to the mountain where will my help come from. Mm. My help is from the Lord, the maker of heaven and earth. Yes. So kanang akong gideklara Amen. sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte nga atong tabang gyud naa sa atong mabubuhat ang Okay. Ginoong Hesus. Salamat. Okay. To God be all the glory. To God be all the glory. Yes. Praise God. Sa kanunay, kita mo share sa atong mga thoughts, sa atong mga prayers, ngadto sa ato ang mga pamilya, sa ato ang mga silingan, sa ato ang mga kauban sa trabaho, sa ato mga higala, kay kitang tanan karon naapektahan sa ato ang gitawag nga COVID-19 pandemic no all over the world. So kinahanglan pod nga para kita maluwas ra pod no iiway sa mga dautan hinaot unta nga ang atong Ginoo sa kanunay no manaara magauban nga kanato hinaot pa unta no kay karon masulbad nini ang problema karon sa COVID-19 atong yung iampos Ginoo nga ma-diskubrihan na ang tambal niini Vaccine. o ang vaccine kay ug walay tambal ni na ambot lang sus di ba makita ang kagaw no then makamatay pa jud then wala pa jud tambal so hinaton ta nga maura na itong pangayo sa Ginoo nga mahuman ak gining tanan all things will pass no in the name of the Lord our Lord Jesus Christ no. So daghang kay salamat sa ato ang mga bisita karong buntaga si Engineer Leoncito Manuel sa GSIS nakahibaw na kita bahin sa financial assistance po sa GSIS ang atong Department of Social Welfare and Development pinaagi kang Ma'am Eva Avila ang Project Development Officer 3 sa Zamboanga City nga intawon ayaw ninyo kawaya ang DSWD kay sa tanang panahon naagid ta ng DSWD tanang kalamidad ma-earthquake linog ka ng bagyo tapos mga hulaw ug uban pa
maski ka nang gidaot, mangayo dito sa DSWD, naatanan, open kay ang DSWD nato, dili nato awayon, dili nato na sila pang kuano no, kay naghimo lang ni sila i-bash, naghimo na sila silang trabaho, dili po na sila kapataka po diha og kuan. Kay na mga rules and regulations na sila nga gisubay. Pinaagi usab sa atong kagamhanan. So no, salamat kay Ma'am Eva Avila nga nisanong sa ato ang imbitasyon karong butaga, si Loreto iyang habi o iyang mga anak. Salamat kayo no nga nisanong ka sa amo ang imbitasyon karon sa kapihan sa Dipolog karong Domingo ha. Og dito sa Pikas Lawak, salamat kayo nga to kang Danny Luod, si Tax Inumba, salamat kang Silbert Adetico Dunduyano sa atong IT director, and of course, salamat nga to sa atong labaw nga makagagahom nga sa kanunay nga nag-uban kanato sa tanang takna sa atong kinabuhi kay ang ato ang Ginoo ra gyud moy na matuman ni ining tanan no. So to God be all the glory. Kini si Edith Pahintito mo yung regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog yung kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Radyo mo nationwide. Kung sinaw sa istoryahan, dinhi na